Paulit-ulit lang tayo sa ating pagkakamali, pagkakadapa at pagkakasadlak hanggat hindi tayo natututo. Minsan, mas mahirap sa matuto ay ang paglimot sa mga maling natutunan at matutong muli kung ano ang tama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung lalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay learn. Mga kapatid, marami na ba tayong natutunan sa buhay? Ano ba yung mga lessons sa buhay na natutunan natin na mahirap o mahirap natutunan? Napakahalaga na tayo'y natututo sa buhay. Sabi nga, tayo ay nabubuhay para matuto, para lumago, at para magmahal. Napakahalaga po ng pagkatuto. Kasi kapag tayo natututo, doon lamang tayo lalago. At ang palatandaan na tayo ay lumalago kapag tayo ay nagiging mapagmahal. Siguro, hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang gulo na nangyayari sa ating mundo ngayon. Lalo na sa Middle East, lalo na sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, ngayon ay involved ang North Korea. Actually, without us knowing, marami pang mga gulo na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. At siguro, huwag na tayong lalayo. Maging sa loob ng inyong tahanan o sa inyong kapitbahayan o sa isang angkan, isang pamilya nagkakagulo. Lalong-lalo na, papalapit na naman ang halalan, ang eleksyon, marami na namang magkakagulo. Usapin na naman natin ay ang kapayapaan. Bakit ba hindi tayo natututo? Tulad ng karanasan ng Israel, maging ang ating Panginoong Hesus ay tumangis habang nakikita niya o habang tinitingnan niya ang Jerusalem. Dahil ang Jerusalem, ang ibig sabihin ng Jerusalem, ay City of Peace. Pero alam natin, kung pag-aaralan natin ang istorya, ang kwento ng Israel, several times na ang bayang Israel, ang bansang ito, ay sinakop ng mga ibang bansa. Tulad ng Babylonia noong taong 500 before the coming of Jesus. At marami pang sumakop dito, mga Assyrians. So iba't iba ang sumakop sa bansang ito. At itong gospel natin ngayong araw na ito ay isang propesiya ng Panginoon na muling wawasakin ang bayang ito, ang syudad na ito, ang templo. At ito'y nangyari nga many years after. I think it was around year 70 na kung saan ay sinakop ng mga Romans ang city na ito at winasak, sinira ang templo. Bakit paulit-ulit na nangyayari ito sa bayang ito? At magpahanggang ngayon, ito na naman yung mga kaaway ng Israel na nakapalibot sa kanya, the Muslim countries na gustong wasakin ang bayang ito.
Maraming dahilan, geopolitical conflicts, mga interest nila, economic, whatever, no? Pero kung titingnan natin from the perspective of Jesus, ito ay dahil sinasabi niya, dahil hindi nila pinansin, hindi nila tinanggap ang pagdating ng Panginoon. Pero I think, hindi lamang po ito tumutukoy sa Israel. Ito ay tumutukoy sa bawat isa sa atin. Dahil sabi nga, yung gulo, yung conflict na nakikita natin outside of ourselves is but a reflection of what is within us. Kapag hindi natin tinanggap ang Diyos, walang kapayapaan sa paligid natin. Kasi ang tunay na kapayapaan nanggagaling sa puso. At paano magkakaroon ng kapayapaan? It is about presence. Peace or genuine peace is not about absence of conflict. Genuine peace is about presence of God in us. Kapag nasa atin ang Diyos, magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga hanggat hindi tinatanggap ng bawat tao ng sangkatauhan ang Diyos sa kanyang buhay, hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Dahil kapag wala ang Diyos sa ating puso, sa ating buhay, yung puso hindi magiging masaya. Kapag ang puso ay hindi masaya, palaging mangangamkam, maghahangad na magkaroon ng higit at mas maraming kapangyarihan, mas maraming ari-arian, mas maraming impluwensya. Kahit na marami nang natatapakan, nasasapawan, nalalampasan, nasasaktan, walang pakialam, basta magkaroon ng mas marami. Sa pagkaakalang kapag nagkaroon ng mas marami, ay doon magiging masaya. At kapag masaya, doon magkakaroon ng kapayapaan. Isang napakalaking pagkakamali ito. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon, kailan kaya tayo matututo? Mahirap turuan ang puso, Lalong-lalo na kapag ang puso iba ang hinahanap. Kapag nasanay ang puso na hanapin ang saya kung saan-saan. Sabi nga, it is easy or easier to learn than to unlearn. Lalong-lalo na kung yung mga natutunan natin, kung ang natutunan ng puso ay mali. Kapag ang puso nasanay sa mali, mahirap ituwid, mahirap itama ang puso. Kinakailangan masaktan ng puso para muling matuto. Pain is necessary for the heart to unlearn. At hindi lahat ay handang masaktan. Hindi lahat ay handang magsakripisyo na i-let go yung mga maling natutunan ng puso. Pero posible. Kaya nga ito isang proseso. Napakahalaga na ang puso ay mabuksan sa presensya ng Diyos, sa presensya ni Jesus. Kapag nahihirapan at nasasaktan ang puso upang mag-unlearn and to learn again, it is not impossible for Jesus. It is not impossible for God. Kung hahayaan lang natin at tanggapin ang Diyos sa ating puso, He will do His job. He will do His work. Kukumpunihin niya ang puso natin. Aayusin yung mga mali at ilalagay kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, kung ano ang kanyang kalooban. At kapag natutunan natin na sa kabila ng mga ito, ng mga sakit at hirap, tinanggap natin ang Diyos, then peace will be possible. Doon lamang ho natin matututunan talaga kung ano at paano makakamit ang kapayapaan
kapanatagan, kahinahunan, kaganapan ng puso. Mga kapatid, kung maraming gulo sa ating paligid, kung maraming sigalot na nangyayari sa paligid, tumingin sa kalooban, tumingin sa puso. Meron bang kapayapaan dyan? Meron bang kasiyahan dyan, kaganapan dyan? Kapag hindi masaya ang puso, ibig sabihin, wala ang Diyos. Anyayahan ng Diyos, manahan sa puso para punuin niya ng saya, ng kapayapaan ang puso. Learn to unlearn and unlearn so that we may relearn. And that is possible if we allow Jesus, if we allow God to come into our lives. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, pumasok ka sa aming puso. Maghari ka sa aming kalooban. Ibigay mo sa amin ang tunay na kapayapaan at kapanatagan ng puso. Turuan mo kami. Turuan mo kami araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.